Hello! Finally, nakapasok na din kami ng airport. And now, yan na. It's now 1 o'clock. 1 o'clock. So, nang Feb 9. So, ngayon, medyo pagod kasi. Daming mga ganap ngayong araw na to. But, waiting na lang kami sa boarding time. So, let's samahan niyo kami sa aming journey sa Japan. Yung kasama namin tulog na eh. Tiga lang pakita. Ayun, sarap. Tulog na siya. Ayun, dito kami na sa airport. So, wait na lang tayo sa ating boarding time. Ayan. So, papunta na kami ngayon sa E27. So, yun yung gate namin. Ayan, medyo malayo siya. Around 8 minutes. Pero kaya naman. Ang aming airlines from Singapore ay Peach Aviation. So, actually, bago-bago pa tong airline na to merong direct route from Singapore to Osaka and vice versa. Kasi dati, ang meron lang ay Scoot ata. Not sure pa sa ibang airline. Pero ang sure ko is Scoot, meron silang direct from SG to Osaka. And now, nagdagdagan na ng LCC. Itong Peach. Ayan siya. So, yung breakdown ng prices, gagawin ko na lang ng separate video. Ayan, nandito na kami sa may boarding gate. Ayan, Peach Aviation, MM774. So, kita nyo, ang daming. Ayan, hindi ko na sila kukunan ng mo. Ayan, daming pasahero, diba? Kasi, sabi ni staff kanina, almost full flight, no? Siguro kasi, medyo mura kasi itong ticket na nabook namin na to. Promotion price kasi December lang sila nag-start. So, technically, nag-promote pa talaga sila that time nung booking time na yun. So, yeah, tingnan natin mamaya kung ano itsura ng airplane. Kasi first time din namin kasakay dito sa beach na to eh. Let's see later! Ayan, nakasakay na kami dito sa loob ng plane. So actually, hindi na ako nakapag-video kanina yung paglalakad namin kasi ang dami namin bit-bit. Pero yung review namin dito, ang pinaka good point is ang luwag. Tingnan mo ito yung side ni Mark. Tapos tingnan nyo yung paa niya. Ang luwag niya talaga. Ang laki ng legroom niya. At ako, tingnan mo. Oh, diba? Kayang-kaya ko maka-stretch. Yun yung pinaka good point dito. LCC siya pero yung quality ng legroom niya is pang siguro pang premium economy, mga ganong style. Pero basic lang yung binok namin. Tapos tingnan niyo siya. Yan siya, diba? Mayroon siyang lagayan dito ng mga parang magazine nila o something. Tapos meron siyang separate din na lagayan dito. So, may extra space ka kung may gusto kang ilagay. Pati ko kasi dun sa ibang LCC, isa lang yung pouch nila. Tapos nandun na rin yung mga magazine. Tapos wala ka na mapaglagyan ibang gamit kasi nga puno na siya ng mga magazine. So, para sa akin, good point din yun. Tapos meron sila nito. Ayan. Sila mga charging point. Pero, as much as possible, yan, mas maganda kung huwag natin gamitin to kasi yung lang kung medyo hindi rin safe mag-charge sa mga ganito, sabi nila. Ayun lang. So, papahinga na rin kami kasi it's now, ano oras na? Oops, 2:20 na. Yan, 2:20 na. Oh no, 2:20 na. Ang lapag namin doon estimated ay 9:30. 9:30. Ayan. So, abangan nyo na lang aking mga next picture. Bye! Good night! At unfortunately, delayed ang flight. Mga 3:40 na naalis yung eroplano. Buti na lang mahimbing ang tulog ni MK. Good morning! Finally, we're landed. Welcome to Japan.
lamig! Bye-bye airplane! Naging smooth naman yung pagdaan namin sa immigration kasi meron na kaming nakahandang e-arrival. And meron na din kaming pre-book tickets, yung Kansai area pass. So may kasama na siyang Haruka ticket papunta sa Kyoto kasi doon muna kami unang mag-stay. Kaya yan, dahil nga delayed yung flight namin, ang nakuha na namin flight ay bandang 12:44. So waiting na kami niya ng aming train. Ayan. Hello Kitty Haruka! Yay! Ang cute ng train na. Diyan kami sasakay. Hello Kitty. Yay! So cute. Itong Haruka train, isa sa mga premium at fastest way para makarating tayo ng Kyoto. So kasama na siya sa lunabok namin na Kansai area pass kaya very sweet siya. So parang nasa 1 hour and 25 minutes lang makarating na kami ng Kyoto from the airport. Kasi yan, kape-kape muna. Kasi wala pa kaming almusal. Buti na ikisama si MK that time. Yan. Finally, we're walking na papunta sa aming hotel. Yan. Around 9 minutes walk from the station. Yan. Siguro pag nag-amay na namin to, mas mapapadali na. Yan. So, yan yung very traditional yung mga houses. Tapos, wala pang mga dahon yung mga puno kasi winter eh. Winter pa. Ang ganda ng lugar, no? At dahil maaga pa, nag-baggage drop lang muna kami sa hotel. Then, dumiretso na kami sa aming pupuntahan na planned itinerary. So, dahil hapon na noon, time na yun, alas 4 na ata yun. Ayun, so gutom na din kami at hindi na namin masusulit kung pupunta pa kami ng Kyoto Railway Museum. Kaya, naging plano na lang namin ay punta lang na lang kami ng Nishiki Market tsaka ng Nidek Kyoto Tower sa gabi. But before that, mag-lunch muna kami. So, naghahanap kami ngayon ng kakainan. Since first day namin, nauwi kami sa McDo. Happy meal for MK. First meal for the day. Hello! Ano sa'yo? Heavy fillet. Shrimp, no? Shrimp. Ayan. Mabilisan lang na food kasi gutom na kami at hirap kami humanap ng kakainan. Kasi hindi kami pamilyar pa. Let's eat! KD meal yung kinuha ko para may toy for MK. After namin kumain, nag-redeem na rin kami ng free namin na 1-day pass from the Kansai area pass na may book namin sa Klook. And bumili na rin kami ng iCoca card kasi may mga ibang areas dito sa Kyoto na hindi covered no passes na free namin from the Kansai area pass. Alam nyo, na-realize ko na sulit talaga yung Kansai area pass kasi may mga free 1-day passes siya ng iba't ibang lines na magagamit sa Kyoto. Yun nga lang, kailangan talaga maplano mo rin ng maayos yung itinerary mo para masulit mo yung free passes na yun. So, kami kasi may bata din kami, so we also tried na medyo light lang yung travel namin para hindi kami mapagod ng bongga, especially si baby. Ayan, ito na kami sa Shijo walking to Nishiki Market. Ni-skip na namin yung Kyoto Railway Museum tsaka Nijo Castle kasi 5 PM yung close nila. So, no time na din. Tapos, syempre pagod na din. So, punta lang kami dito sa Nishiki. Tapos, silip lang sa Kyoto Tower later. Then, uwi na para makapagpahinga din. Let's go! Dahil dito, ayan, alam nyo na patunay ko napaka-high-tech ng Japan. Kasi may ganyan silang system, no, para maitaas yung mga wheelchair o kaya pag stroller, dyan sa hagdan na yan. So, may staff na nag-assist sa amin, tapos may pinindot lang siya, tapos ayan na, umangat na siya, tapos nilift na sila baby at si daddy dito sa taas ng stair. And finally, nasa labas na kami ng MRT station. Siyempre, picture-picture muna.
Mahal. Hindi yata, hindi kita sa ano eh. Sa video. But yun nga. Gabi. Ang lamig. Ha? Oh, yan na. Wag yung mga barbecue. Ang daming mga palinda dito. Ang lamig. Ano kaya degrees na? Ayan. Papunta na kami ngayon sa Nishiki Market. So, 5 degrees na daw, sabi ni Maal. Mamaya, for sure, lalamig pa to na husto. Si MK, ayun, tulog. Balot pero binalot namin kasi malalamigan siya ng husto ba. Ayan. So, ay, ito. Dito na yata. Dito na. Dito na kami yata sa Nishiki. Bye-bye. Update kami kayo. Ano to? Ayan. Ano to? Nishiki. Ay, ito. Ano to? Jumbo shrimp skewer. Ah, jumbo shrimp pa. Ano? Wow, ang laki yung jumbo shrimp. Now this one, right now. Oh, 900 ah. Oh. Ano to? Octopus na may egg quail. So cute. Wow. Seafood. Oh. Ito oh, sweet potato chips. Tsaka, ano to? Ay, mga ano, sashimi. Wow. Wow. Saan, ha? Ayan. Alaki. Kamote? Ayun ano, big sweet potato na may butter. May bapuso. Ah, picture. Sige, picture. Ah, hindi. Reaction no. Ano? Ibigay mo sa kanila. Okay, try natin tong first. Ano, mahal na ba? First try natin ng Wagyu beef A5. Oh, A5 Wagyu beef. Okay, first bite para sa inyo. Team Shark. Lambot ah. Talaga? Actually, juicy siya. Malasa na. Ano man mo lang? Ha? Lambot. Good. Kukumpara pa rin namin to sa ibang food na makakainan. Kasi first beef namin to eh, no? Hindi natin yung kinaibahan niya sa Kobe beef tsaka sa iba pang mga food, no? Okay. Hindi namin to kasi ang daming tao bumibili. Ayan, no? Pila sila. Yan. So, we better try. Nadi, takoyaki. Sarap siya, no? Pero dapat, compare pa namin siya sa takoyaki ng Dotonbori. Para malaman natin kung ano mas better. Init? Init. Pero sakto sa weather, no? Ang lamig eh. After namin kumain, naglakad na din kami pa uwi. So, pumunta muna kami ng Kyoto Station para subilip lang sa Nide Kyoto Tower. Kasi nga gabi na din nag-a-adjust pa yung katawan namin sa lamig. So, picture muna. Tignan namin kung ano yung tsura ng Kyoto Towers, ha? Gabi. Say hi! Hello! Ayan. After mag-picture niyan, nagsimula na din kami maglakad na lang pabalik ng aming hotel. Actually, walking distance naman siya, around 10 minutes. Kasi takutin kami na magtaas baba. May dala rin kaming stroller. So, ang hirap magtaas baba sa loob ng MRT station. So, sightseeing na din. Makita namin yung streets of Kyoto. Ayan. So, ang ganda lang din kasi first time na makaranas ng ganong kalamig.
Sakto na lang din may mall malapit. Actually, katapat lang siya ng hotel namin, Aeon Mall. So, bumili muna kami ng supplies ni MK, like water, tas breakfast namin kinabukasan, tsaka bento meal namin, dinner for that night. Bumili din kami nitong Yakult, tsaka nitong pudding kasi recommended yan ng mga napanood ko sa vlog. Yun lang, hope to see you on our next vlog. Thank you, and God bless you!